Mel, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na isinasangkot sa mga maanumalyang flood control projects ang ipinatawag ngayong araw ng ICI o Independent Commission for Infrastructure, at sa pambihirang pagkakataon naman ay nagsalita ang chairman nitong ICI na si dating Associate Justice Andres Reyes Jr. at ang sabi niya, no one is above the law o walang mas makapangyarihan sa batas. Bago pa humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ito na ang pahayag sa akin ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng alegasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sabi kasi ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo niya ibinigay ang 25% na kickback para sa proyekto na ibinigay naman umano ni Bernardo kay Estrada. Definitely it's hearsay. Walang, di ba? Mismo si D. Alcantara nagsasabi na it does not have any direct link with it. Kaya pinag-iisipan umano nilang sampahan ng reklamo ang mga nagdadawit sa kanya. I'm conferring with my lawyers. Okay. Dumating din si Senador Joel Villanueva na ayon kay Alcantara ay binigyan nila ni Bernardo ng 150 million pesos na 25% ng 600 million pesos mula sa 2023 unprogrammed funds. Hindi nagpa-unlock ng panayam si Villanueva. Nitong mga nakarang araw, gustong maintindihan ng ICI kung paano nangyayari yung mga insertions sa budget na tinawag ni Senador Panfilo Lacson na original sin. Dahil kung wala raw ito, walang makukurap sa budget. Other than the mayors, maybe the media can also help us in towards discovering the truth. So we will just say 2 points. Honesty is the best policy. All right? Honesty is the best policy. And secondly, no one is above the law. And this is for country, God, and our poor people. Humarap din sa ICI si dating Senador at Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na kasamang bumuo ng 2025 national budget. Gusto nilang matukoy, halimbawa, kung meron daw mga ghost projects or mga substandard, kung sino yung proponent na legislator. Meron iba na talagang tapat na gustong tulungan. Pero halimbawa nagkakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Itinanggi ni Poe na kasali siya sa small committee na umano'y nagsingit ng bilyong-bilyong pisong budget sa Bicameral Conference Committee. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart in the House. Humarap din si Navotas Representative Toby Chanco na nagsiwalat sa Senado ng insertion sa budget. Kapag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriation? Saldi ko. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, saldi ko. Hanggang kay Kong Saldi. Tingnan natin, yun na nga, napakahalaga na ngayon na si Kong Saldi ay umuwi at harapin itong mga aligasyon na to at siya na magsabi, siya lang ba to? O sino pa ba ang kasama niya dito? Wala pa rin sa bansa si Ko pero dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanya. Mel, pumirma rin ang ICI ng kasunduang makipagtulungan sa PNP, Mayors for Good Governance at organisasyon ng mga civil engineers sa Pilipinas. Ang PNP ay tutulong sa investigasyon at inspeksyon ng mga maanumalyang flood control project.